Si Frank Costello, isang kilalang boss ng mafia na nangongolekta ng proteksyon ng pera sa isang lokal na supermarket. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang karaniwang negosyo nang mapansin ng isang batang ulilang si Colin. Sa halip na magalit, ginulat ni Costello si Colin sa pamamagitan ng pagbili sa kanya ng lahat ng pagkain na kailangan niya. Isang bihirang kabaitan sa malamig na mundo ng krimen. Si Colin, isang napakarelihiyoso na batang lalaki, ay regular na nagsisimba. Ngunit habang lumalalim ang kanyang ugnayan kay Costello, nagsimulang lumakas ang kanyang pananampalataya. Si Costello ay hindi basta-bastang boss ng mafia. Siya ay matalas, at hindi maikakailang karismatiko. Si Colin, na naiintriga sa kapangyarihan at impluwensyang hawak ni Costello, ay nahahanap ang kanyang sarili na banihag ng lalaki, na natututo ng mga aral na hindi niya inaasahan. Makalipas ang mga taon, si Colin, na ngayon ay nasa hustong gulang na, ay pipili ng ganap na naiibang landas sa pagsali sa akademya ng pulisya. Pagkatapos ng mahigpit na pagsasanay at hindi mabilang na mga extos, nagtapos si Colin, ngunit ang kanyang koneksyon kay Costello ay malayong matapos. Si Costello ang nagudyok sa kanya na maging isang opisyal na nakikita ang potensyal na magkaroon ng isang tapat na tagaloob sa puwersa. Dahil siya ang kanyang sariling mga mata at tainga sa loob ng batas. Hindi nagtagal, nagbunga ang pagsusumikap ni Colin nang makamit niya ang espesyal na pagsusulit upang maging isang detective. Ngayon siya ay may tungkulin sa pangangasiwa sa mga pinakamataas na profile na mga kaso sa lungsod, isang panaginip ang natupad. Pero hindi lang sa kanya ang spotlight na ito. Si Billy, ang kanyang kaklase, ay pumasa din sa pagsusulit bilang detective. Gayunpaman, sa halip na ang inaasahang pagbati, si Billy ay sinalubong sa isang barrage ng mga katanungan. Masalimuot ang nakaraan ni Billy. Ipinanganak siya sa isang kriminal na pamilya, ang kanyang pangalan ay nakaugnay sa isang kasaysayan ng drug trafficking at pagpatay. Sa kabila ng kanyang paglaki, ang kanyang mga marka sa pagsusulit ay nagpapakita ng isang isip na may kakayahang maging isang astronomer. Isang malaking kaibahan sa buhay na nakalaan sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang tiyuhin ni Billy ay dating miyembro ng mafia, at ang kanyang ina ay namatay kamakailan dahil sa overdose sa droga. Ito talaga ang leverage na kailangan ng kanyang amo. Sa halip na sundin si Colin sa hanay ng detective, binigyan si Billy ng ibang misyon na makalusot sa mafia. Dahil sa kriminal na ugnayan ng kanyang pamilya, siya ang perpektong kandidato para makihalubilo sa anumang organisasyong kriminal sa lungsod. Upang simulan ang kanyang cover, si Billy ay ipapadala sa bilangguan sa loob ng ilang buwan. Tinitiyak na ang kanyang undercover na tungkulin ay walang palya. Matapos makalaya si Billy sa bilangguan, dumiretso siya sa bahay ng kanyang pinsan, isang kilalang nagbebenta ng droga. Kumalat ang balita sa ilalim ng kriminal na mundo tungkol sa pagpasok ni Billy sa puwersa ng pulisya, ngunit salamat sa kanyang pagkakakulong, naniniwala na ngayon ang lahat na siya ay tinanggal. Nagbibigay ito sa kanya ng perpektong pagpapanggap. Sa gabing iyon, nakatakdang ipakilala si Billy sa mafia. Ang kanyang tiyuhin ay dating nagtrabaho para kay Frank Costello, at ang kanyang pangalan ay nagdadala pa rin ng bigat sa loob ng organisasyon. Gayunpaman, ang ilan sa mga miyembro ng mafia ay may pag-aalinlangan na nag-iisip kung magagawa ba ni Billy ang pamana ng kanyang tiyuhin. Upang patunayan ang kanyang sarili, maingat na nilalaro ni Billy ang kanyang mga baraha. Sa isang pag-uusap, sinasadya niyang makipag-away sa isang patron ng bar na nakuha ang atensyon ng kanang kamay ni Costello, si Arnold. Ang kanyang plano ay gumagana tulad ng isang alindog. Samantala, lumalaki ang kriminal na imperyo ni Costello na nagdudulot ng malaking pananakit ng ulo para sa pulisya ng Boston. Maging ang FBI ay sumali sa pamamaril, ngunit sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, wala pa rin silang matibay na ebidensya para ibagsak siya. Pagkalipas ng ilang araw, isang high-tech na chip ang bumagsak sa isang mahabang hanay ng pabrika ng missile. Ang mga chips na ito ay nagkakahalaga ng $16 bilyon at ito ay naglalaho ng walang bakas. Nabatid nila na ang magnanakaw ay dating empleyado ng pabrika. Ngunit nang lumapit ang mga pulis upang arestuhin siya, nakita nila ang kanyang katawan na itinapon sa isang basurahan. Mabilis na itinuro ng FBI si Costello na pinaghihinalaang pinaplano niyang ibenta ang mga ninakaw na chip sa gobyerno ng China. Sa isang hindi inaasahang twist, si Colin ay itinalaga upang imbestigahan ang kaso. Sa tulong niya, mahusay na nakalagpas si Costello sa pagmamatsyag ng mga awtoridad na nakaiwas sa paghuli. Sa kanyang pagbabalik sa opisina,
nakasalubong ni Colin si Dr. Madeline, isang napakagandang psychologist. Salamat sa alindog na natutunan niya kay Costello, ginawa ni Colin ang kanyang balak at ilang sandali lang ay naintriga siya. Samantala, si Billy ay nasa isang supermarket at kumakain ng tahimik, nang mag-cross ang landas niya sa mga miyembro ng isang karibal na mafia group. Nandyan sila upang mangolekta ng utang. At ang makita ang kanilang mga brutal na taktika ay naiinis sa kanya. Sa isang iglap ng galit, si Billy ay naglulunsad ng isang mabagsik na atake na nagpagulong-gulong sa mga lalaki. Ang kanyang mga suntok ay napakalakas, gayunpaman ang kanyang kanang kamay ay nasaktan. Nang gabing iyon, nasa bar si Billy, nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw, nang tawagin siya sa isang pribadong silid para sa isa-isang pag-uusap. Ito ang kanyang naunang paghaharap sa mga kalabang mafia group ay naglagay ng target sa kanyang likod at ngayon ay nasa panganib ang kanyang buhay. Sa hindi inaasahan, si Costello ay nag-aalok sa kanya ng proteksyon. Sa isang kondisyon, dapat magtrabaho si Billy para sa kanya. Ngunit si Costello ay hindi bulag, nakuha niya ang kanyang mga hinala na si Billy ay maaaring isang undercover agent. Kaya naman, nang magkita sila, masusing hinanap si Billy. Pagkatapos ng pulong, hindi pa rin sigurado si Costello tungkol sa katapatan ni Billy. Pero naalala niya ang katapatan at serbisyong ibinigay ng yumaong tiyuhin ni Billy sa mafia. Ito ang pagsasaalang-alang at sa wakas ay nagpapagaan sa kanyang mga pagdududa. Nang natanggap na si Billy sa grupo, hindi na nag-aksaya ng oras si Costello. Siya ang nagtapos sa dalawang miyembro ng mafia na planong maghayganti kay Billy. Ang mas kahanga-hanga, ang papel ni Collins sa kanilang panig, na tinatakpan ang malupit na mga aksyon ni Costello. Sa katunayan, si Costello ay nagtakda ng isang plano para sa isang tao. Ang hakbang na ito ay nakakatulong kay Colin na tumaas sa ranggo, na nagpapatibay pa sa kanyang posisyon. Kinabukasan, ipinatawag si Billy ni Costello. Mula noon, opisyal na siyang isa sa mga pinagkakatiwalaang tao ng mafia boss. Ngunit mayroong isang mabigat na presyo para sa katapatan na iyon, hindi kukonsintihin ang pagkakanulo. Upang ipakita na siya ay totoo, ipinahayag ni Costello ang isang pinutol na kamay mula sa isa sa kanyang mga dating subordinate. Isang nakakagigil na paalala kung ano ang nangyayari sa mga tumatawid sa kanya. Bumibilis ang tibok ng puso ni Billy. Mula sa sandaling iyon, sinimulan ni Billy ang pagsunod kay Arnold sa iba't ibang operasyon. Sa bawat misyon, nakukuha niya ang tiwala ni Costello, dahan-dahang pinatatag ang kanyang posisyon sa loob ng organisasyon. Samantala, ang karera ni Colin ay tumataas. Niresolba niya ang bawat kaso, nang mabilis, nakakakuha ng sapat na paggalang para pamunuan ang isang espesyal na pangkat ng pagsisiyasat. Lalong lumalalim ang koneksyon ni Costello at Billy, at hindi lang dahil sa husay ni Billy. Ang mga ugnayan ng pamilya ni Billy, ang kanyang ama at ang kasaysayan ng yumaong tiyuhin kay Costello ay nagpapahalaga sa kanya. Sa isang punto, iminumungkahi pa ni Costello na bumalik si Billy sa paaralan, sa paniniwalang ang kanyang kaalaman ay maaaring magamit ng mas mahusay, tulad ni Collins. Gayunpaman, isang malaking gulo ang nangyayari. Isa sa mga tauhan ni Costello ay inaresto sa kasong may kinalaman sa droga. Sinusubukan ng pulisya ang lahat upang sirain siya. Umaasa na may palabas niya ang lokasyon ng pasilidad ng produksyon ng droga. Sa kabutihang palad, si Colin ang namamahala sa kaso, at nag-aalok siya sa lalaki ng pagkakataon na balaan ang kanyang mga kasamahan na tumakas bago sila mahuli. Salamat kay Colin, natamasa ni Costello ang isang taon ng kalayaan upang gumana ng walang panghihimasok. Ngunit para kay Billy, nangangahulugan iyon na masaksihan ang walang katapusang mga pagpatay, mga krimen na tila walang tigil. Bilang isang opisyal ng pagpapatupad ng batas, ang patuloy na pagkawala ng buhay ay nagsimulang mabigat para sa kanya. Nagsimula siyang humingi ng regular na konsultasyon kay Dr. Madeline, ang kasintahan ni Colin, isang psychologist. Ang mas malalim na paglubog ni Billy sa kanyang undercover na papel, mas tumitindi ang kanyang pagkasuklam. Ang masama pa nito, ang kanyang superior na si Sergeant Dignam, ay hindi nagpakita ng empatiya para sa pinsalang dinadala nito sa kanya. Ang kanilang pagkadismaya ay nauwi sa isang mainit na paghaharap, sa kabila ng lahat ng ebidensyang nakalap ni Billy. Malayang tao pa rin si Costello, na nagpapatakbo ng kanyang imperyo nang hindi napigilan. Alam ni Billy na madali siyang tumstigo sa korte, ngunit hindi ganoon kadali ang mga bagay. Ipinaliwanag ni Kapitan Quinnan at ng isa sa mga superior ni Billy ang pagiging komplikado ng sitwasyon.
Ang pagbuo ng isang solidong kaso laban kay Costello ay hindi kasing simple ng tila. Hinala nila na si Costello ay nagtanim ng mga espiya sa loob ng puwersa ng pulisya at hindi pa nila natuklasan ang taksil. Dito pumasok si Billy, ang kanyang posisyon sa pagitan ng katapatan at batas ay mas mahalaga ngayon kaysa dati. Sa paglipas ng mga araw, hindi na mabilang ni Billy kung ilang sedative ang nainom niya. Ngunit sa halip na makaramdam ng ginhawa, ang mga table tasks ay nagpalalim lamang sa kanyang pagkagumon. Nang humingi siya ng higit pa kay Dr. Madeline, sa una ay tumanggi siya nang makita kung gaano siya bumagsak. Ngunit pagkatapos ng matagal, mainit na pagtatalo, at ubiling ibinigay niya ang kanyang pagsusumamo. Samantala, ang mga nakatataas ni Colin ay gumagawa ng kanilang hakbang. May intel sila na ibebenta na ni Costello ang mga ninakaw na barko sa gobyerno ng China ng gabing iyon. Nakatakdang hulihin siya, ngunit nang mahuli ito ni Colin, nabalot siya ng takot. Alam niyang kailangan niyang bigyan ng babala si Costello, ngunit tumatakbo ang oras. Binabantayan ang bawat kilos ni Colin. Tila nagsimulang maghinala si Kapitan Quinnan sa kanya. Gayunpaman, mayroong isang mahalagang detalye na hindi ibinahagi ni Colin kay Costello. Ang pulis ay nagtatanim ng mga nakatagong kamera sa panahon ng deal. Ni-wiretap din nila ang lahat ng phone ni Costello. Sa pagtaas ng tensyon, si Colin ay maingat na nag-type ng isang mensahe ng babala sa kanyang telepono, nag-iingat na huwag siyang mahuli. Sa kabilang banda, nailik na ni Billy ang intel tungkol sa transaksyon sa pulisya, ngunit ang oras ay hindi maaaring maging mas masahol pa. Huli na nang natanggap ng pangkat ng surveillance ang tip, na iniwan silang nag-aagawan upang mag-set up ng mga kamera sa lokasyon. Bilang resulta, ang kanilang saklaw ay napuno ng ilang pangunahing blind spot. Si Costello ay hindi dapat palampasin ang isang pagkakataon. Mabilis niyang sinamantala ang mga puwang sa pagbabantay na nakalusot ng hindi napapansin. Samantala, habang bumababa ang transaksyon sa gobyerno ng China, maingat na nagpadala si Billy ng mensahe kay Kapitan Quinnan. Ngunit nang malapit ng makahinga ng maluwag si Colin, may biglang kumalabit. Napagtanto niya na ang isa sa mga tauhan ni Costello ay nagtaksil sa kanya na nagbabalik ng impormasyon sa mafia. Nang matapos ang deal, ang lahat ng mga sasakyan ay tila umalis sa pinangyarihan, at ang presensya ni Costello ay wala kahit saan. Si Costello at ang kanyang mamimili ay sakay ng bangka. Nabatid na sa likod ng bodega, may nakaunat na pantalan, at salamat sa maagang babala ni Colin, na plano na ni Costello ang kanyang rutang pagtakas. Ngunit walang mga surveillance camera sa pantalan, na naiwan sa pulisya na walang matibay na ebidensya ng transaksyon. Sa oras na hamupa ang alikabok, ang mga awtoridad ay walang naiwan kundi mga walang laman na sasakyan at isang bakas na patungo sa kung saan. Kinabukasan, halatang balisa si Billy, ang mga pangyayari noong nakaraang gabi ay nagtulak sa kanya sa isang malupit na realisasyon. May isang taksil sa loob ng puwersa ng pulisya. Ang kanyang pagbabalat kayo ay matutuklasan. Ngunit si Sargento Dignam ay hindi nag-alok ng mga solusyon, tanging isang malamig, impersonal na mungkahi na maging mapagpasensya. Nang maramdaman ang pag-igting, hinanap ni Billy ang kanyang dating psychologist, umaasa na makakapagpaginhawa sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang pag-uusap ay hindi nakatali sa mga protokol ng pasyente ng doktor. Ito ay dalawang dating magkaibigan na nagbabahagi ng bigat ng kanilang mundo. Samantala, si Dr. Madeline ay naging mas malapit kay Colin. Lumalim ang kanilang relasyon, at nagpasya pa silang lumipat ng magkasama. Ngunit may hadlang pa rin, hanggat hindi pa sila kasal, ang lihim na pagkakakilanlan ni Colin ay kailangang manatiling isang lihim. Di nagtagal, tinawagan ni Costello si Colin, hinihiling na hanapin niya ang taksil sa hanay. Si Colin, na mabilis na nag-iisip, ay iminungkahi na si Costello ay tipunin ang mga pangalan ng lahat ng kasangkot sa transaksyon noong gabi. Gamit ang mga pangalang iyon, susuriin ni Colin ang mga ito laban sa database ng pulisya upang mahanap ito. Nang matapos ang tawag, nilapitan si Costello ni Kapitan Quinnan at Sargento Dignam. Agad nilang binuksan ang tanong na nagtatanong sa lokasyon ng totoong chips. Ang mga nabili ni Colin ay peke pala. Ang higit na nakapagtataka sa kanila ay nailang sandali pagkatapos umalis sa pantalan, ang mga mamimili ay nahuli ng FBI. Nalipat ang focus kay Billy, sa malalim sa isang interogasyon sa isang dating miyembro ng tauhan ni Costello. Sa ilalim ng impluwensya ng droga, ang lalaki ay nagpakawala ng isang bagay.
Isang nakakagulat na paghahayag, si Costello ay hindi lamang isang mafia boss, isa siyang FBI informant. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nagawang ibagsak ng lokal na pulisya. Sa nakakagulat na paghahayag tungkol kay Costello bilang isang impormante ng FBI, nagmadali si Billy na ipasa ang impormasyon kay Captain Quinlan. Kung ito ay naging totoo, lahat ng kanilang pinaghirapan, ang buong operasyon ay walang kabuluhan. Kinaumagahan, tinawag si Billy sa punong tanggapan ni Costello. Pagdating niya, hiniling sa kanya na isulat ang kanyang tunay na pangalan at mga personal na detalye. Tila sineseryoso ni Costello ang mungkahi ni Colin, nangongolekta ng lahat ng kinakailangang data at tinatakan ito sa isang sobrang may label na mamamayan. Hindi napigilan ni Billy ang lumalaking pakiramdam ng pagkabalisa. Ang kanyang cover ay nagiging mas marupok sa araw, at natatakot siya na sa lalong madaling panahon ang lahat ay malalaman. Nang gabing iyon, naghahanap ng paraan para pakalmayan ang kanyang nerbiyos, binisita ni Billy si Dr. Madeline. Nagsimula bilang isang nakakaaliw na pag-uusap ay mabilis na naging isang bagay. Ang koneksyon sa pagitan nila ay lumalim ng higit pa sa pagkakaibigan, at bago nila ito namalayan, nasa bisig na sila ng isa't isa. Ito ay isang sandali ng pagtakas para kay Billy, ngunit nangangahulugan din ito na si Dr. Madeline ay tumawid sa isang linya nang hindi nalalaman na may isang taong nakatali sa mismong operasyon na tinulungan niya siya. Kinabukasan, si Billy ay nasa gilid, maingat na pinagmamasdan ang bawat kilos ni Costello. Nagkaroon siya ng gut feeling na ang mafia boss ay malapit nang makipagkita sa isang tiwaling pulis. Para maghatid ng mahahalagang datos at ito ang kanyang pagkakataon na ilantad ang taksil. Nang maglaon, nagkita sina Costello at Colin sa isang pribadong sinehan para sa mga adulto, isang lugar kung saan kakaunti ang mga tao at napakaraming anino. Umupo si Billy sa likurang hilera na sinusubukang panatilihing hindi napapansin. Ngunit ang madilim na ilaw ay naging imposible upang makilala ng malinaw ang mukha ni Colin. Kailangan niyang mag-ingat, at anumang maling galaw niya ay maaaring malantad siya. Nang matapos ang pulong, sinundan sila ni Billy, na natiling malapit, ngunit hindi masyadong halata. Ngunit sa sandaling lumabas sila ng sinehan, naramdaman ni Colin na may mali. Napagtantong siya ay sinusundan, ang tensyon ay tumaas. Sa kalagitnaan ng paghahabol ay tumunog ang telepono ni Billy. Ang malakas na tono nito ang pumutol sa katahimikan at tumambad sa kanyang posisyon. Dahil sa gulat, sinubukan ni Billy na makabawi, ngunit sa kabuluhan, aksidenteng nasaksak ni Colin ang isang inosenteng bystander habang sinusubukang tumakas. Sa huli, sapat na ang distraction para mawala sa paningin ni Billy si Colin. Bumalik sa punong tanggapan, nirepaso ni Colin ang CCTV footage mula sa pampublikong kalye, ngunit ang mga larawan ay malabo, halos walang silbi. Namuo ang kanyang pagkadismaya nang mapagtanto niya kung gaano karami ang dumudulot sa kanyang mga daliri, at ang mas malala pa, kung malalaman ang kanyang pagpanggap. Noong gabing iyon, biglang pinatawag si Billy para makipagkita kay Costello. Makapal ang tensyon sa hangin, tila nagsimula na silang maghinala sa kanya bilang taksil. Nang pumasok si Billy sa silid, hindi na nag-aksaya ng oras si Costello. Binyantaan at inakusahan siya ng pagtataksil sa mafia. Ngunit si Billy ay kalmado, binaligtad ang sitwasyon. Nagpaikot-ikot siya ng isang mabilis na kwento, itinanong sa isip ni Costello ang ideya na ang tunay na traidor ay maaaring matagal ng miyembro ng crew, isang taong bigo sa kanyang sahod. Kinaumagahan, si Colin ay nasa gilid, ang kanyang isip ay tumatakbo. Desperado siyang protektahan ang kanyang pagkakilanlan. Sinuri niya ang mga pangalang ibinigay sa kanya ni Costello noong nakaraang araw, isa-isa, sinusubukang hanapin ito. Nang maabot niya ang pangalan ni Billy, walang record sa kanya kahit saan. Ito ay kakaiba, ngunit hindi sapat upang tumalon sa mga conclusion. Sa ngayon, hindi nag-alarm ang pangalan ni Billy, ngunit ang instinct ni Colin ay nagsabi sa kanya na may mali. Sa kabilang banda, hindi napigilan ni Billy ang hindi mapakali na pakiramdam na nanonood sa kanya. Nang umagang iyon, hindi inaasahang sinabihan siya ni Costello na magpahinga, kahit na marami pang dapat gawin. Dahil sa biglaang pagbabago ng ugali, kinabahan si Billy. Nataranta, tinawagan ni Billy si Captain Quinlan, humiling ng pribadong pagpupulong sa istasyon ng subway. Ngunit si Colin ay hindi magpapahuli ng anumang bagay. Tahimik niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na sundan ang kapitan, na hinala na maaaring nakikipagpulong si Quinlan sa isang impormante. Pagdating ni Billy sa subway station,
Mabilis niyang napansin ang mga tauhan ni Colin na nakatago sa likuran. Napagtatanto na siya ay binabantayan, binago ni Billy ang lokasyon ng pulong sa isang lumang abandonadong gusali. Ngunit ang mga tauhan ni Colin ay walang humpay. Nagawa nilang subaybayan si Billy, kahit sa bagong lokasyon. Nang hapong iyon, habang sina Billy at Kapitan Kainan ay nag-uusap ng pribado sa isang rooftop. Naisagawa na ni Colin ang kanyang plano. Inutusan niya ang mga tauhan ni Costello na sumugod sa gusali, naghahanda na tambangan si Billy. Sa swerte, hindi pa namalayan ng mga tauhan ni Costello na si Billy ang hinahabol nila. Nang hapong iyon, tinawag si Billy upang magkita sa parehong lokasyon, hindi alam na malapit na ang bitag. Nang dumating sina Billy at Captain Quinnan sa rooftop, mabilis nilang napagtanto na ang kanilang pagpupulong ay nakompromiso. Walang pag-aaksaya ng isang segundo, nagsimula silang bumaba ng hagdan. Ngunit nang makarating sila sa ibaba, dumating ang mga tauhan ni Costello na hamarang sa kanilang pagtakas. Si Kapitan Quinnan, na laging tagapagtanggol, ay tinulak si Billy patungo sa emergency exit, hinihimok siyang tumakbo. Ngunit bago pa sila makaabot, mabilis na dumating ang mafia. Binaril si Captain Quinnan, bumagsak ang katawan sa harap ni Billy. Si Billy, natigilan saglit, halos walang oras na mag-react nang mag-cross ang mga tauhan ni Costello sa kanyang landas. Mabuti na lang at napagkamalan nila siyang kadadating lang, pero hindi napigilan ang tensyon. Lumaki ang sitwasyon nang magpaputok ang mga pulis, ang mga itinalaga ni Colin na sumunod kay Quinn, na lumikha ng kaguluhan. Ang balita ng pagkamatay ni Kapitan Quinnan ay tumama sa istasyon, na nag-iwan sa lahat. Lalo na si Sergeant Dignam, na naging pinakamalapit na kaalyado ni Quinnan. Ngunit ang pagkabigla ay hindi tumigil doon. Kumbinsido si Sergeant Dignam na kahit papaano ay may kinalaman si Colin. Sa halip na suportahan ng kanyang superior, si Captain Ellerby, si Dignam ay nabulag ng kumampi ang kapitan kay Colin. Naputol ang pagtataksil, at sa kanyang galit, gumawa si Dignam ng isang pagpipilian. Lumayo siya sa puwersa para sa kabutihan. Nang gabi ring iyon, si Timothy, isa sa mga tauhan ni Costello, na naunang tumawag kay Billy sa pagpupulong, ay natagpuang namamatay mula sa isang tama ng baril. Sa kanyang mga huling sandali, nanlaki ang mga mata ni Timothy nang mapagtantong si Billy ang taksil. Ang maling address ay ibinigay, ngunit kahit papaano ay nagpakita si Billy sa tamang oras. Sa oras na nawala ang buhay ni Timothy, ang katotohanan ay namatay kasama niya, na nag-iiwan lamang ng hinala. Kinaumagahan, sinilip ni Colin ang mga gamit ni Kapitan Quinnan. Nakita niya ang personal na telepono ng kapitan, na ginamit upang makipag-usap kay Billy. Alam ni Colin na hindi pa lubos na nauunawaan ni Billy ang tunay na katangian ng kanilang palitan. Ngunit si Billy ay hindi isang tanga. Kaya naman nang humingi ng pribadong pag-uusap si Colin, hindi madaling pumayag si Billy. Mabilis na nakumbinsi ni Colin si Billy na papalitan niya ang dibisyon ni Captain Quinnan na may ganap na kontrol sa lahat ng impormante mula ngayon. Habang sinusuri ni Colin ang mga personal na gamit ni Quinnan, may natuklasan siyang nakakabagabag. Isang notebook at ebidensya ng larawan na nagsiwalat na si Costello ay nagtatrabaho bilang isang impormante ng FBI. Nang maglaon ng araw na iyon, nagsimulang kumalat ang mga tsismis tungkol sa pagiging taksil ni Billy, na pinalakas pa ng balita ng pagkamatay ni Timothy. Si Timothy, tulad ni Billy, ay nagtatrabaho ng undercover, at ang kanyang pagkamatay ay nagpalalim lamang sa mga hinala sa paligid ni Billy. Ang katotohanan ng dobleng buhay ni Billy ay nagsimulang magbukas sa pinakamasamang posibleng paraan. Gayunpaman, nang gabing iyon, isang malaking kargamento ng droga ang nakatakdang dumating sa daungan. At inimbitahan ni Costello si Billy na samahan siya sa pagkontrol sa operasyon. Sa pag-alis ng atensyon ng balita sa kanya, tila secure ang cover ni Billy sa sandaling ito. Ngunit habang papunta sila sa daungan, sinusundan ng mga pulis ang kanilang sasakyan. Bagamat hindi pa nagkikita ng personal sina Billy at Colin, palagi silang nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga text message. Ang bawat mensahe ay isang hakbang patungo sa hindi maiiwasang paghaharap. Noong gabing iyon, gamit ang intel ni Colin, natukoy ng pulisya ang lokasyon ni Costello. Habang sumiklab ang barilan, si Billy ay tahimik na umalis. Ang labanan ay mahigpit, at ang mga tauhan ni Costello ay naglagay ng isang malupit na pagtutol. Isa-isa silang walang awang pinaputukan. Sa gitna ng kaguluhan, tinamaan si Costello, isang bala ang tumagos sa kanyang tiyan.
Na-corner at walang pagtakas, si Costello ay humingi ng tulong sa kanyang kanang kamay na si Colin. Nang sa wakas ay magkaharap na sila. Ramdam na ramdam ang tensyon. Ngunit sa halip na mag-alok ng tulong, tinutukan siya ng baril ni Colin. Nalungkot si Colin sa paghahayag na si Costello ay isang impormante ng FBI sa lahat ng panahon. Ang nakakagulat na katotohanan ay tumama sa kanya ng husto, nagtatanong kung siya ay naging isang sangla sa laro ng FBI at hindi alam na ginamit upang ilantad ang mga tiwaling opisyal sa lungsod. Nakakadurog ang bigat ng pagkakanulo, at pinilit ni Colin na ay proseso ang lahat ng nangyari. Bumalik sa punong tanggapan, pinuri ng lahat si Colin bilang isang bayani, binabati siya sa paghihiganti sa pagkamatay ni Kapitan Quinnan. Ngunit ang papuri ay tila wala kay Colin habang nakikipagbuno siya sa katotohanan ng kanyang sariling pagkakasangkot. Samantala, hinihintay siya ni Billy sa isang silid, malinaw ang kanyang intensyon. Nang sa wakas ay nagkita na sila, hindi umimik si Billy. Nais niyang tumulong si Colin na maibalik ang kanyang orihinal na pagkakakilanlan. Ang data ni Billy ay palaging naiuri, na naa-access lamang ng yumaong Kapitan Quinnan at Sargento Dignam. Walang muwang, binigyan ni Billy si Colin ng access sa kanyang confidential na impormasyon, buong tiwala sa kanya. Ngunit sa paglabas ni Billy ng silid, may nahadjap ang kanyang mata. Ang sobre noong nakaraang araw. Isang lumulubog na pakiramdam ang bomb alert sa kanya nang buksan niya ito. Napagtanto niyang kanina pa siya tinatitigan ng tunay na traidor sa mukha. Pagbalik ni Colin sa silid, alam niyang nalaman ang kanyang pagkakilanlan. Upang matiyak na hindi na muling mapagkakatiwalaan si Billy, hindi siya nag-aksaya ng oras na binura ang kanyang pangalan sa database ng pulisya, pinutol ang anumang natitirang ugnayan. Kinabukasan, nag-iwan ng liham si Billy para kay Dr. Madeline, ang tanging taong naramdaman niyang mapagkakatiwalaan niya. Ang liham ay naglalaman ng mga tagubilin para sa kanya na ibigay ito kay Sergeant Dignam kung sakaling natagpo ang patay si Billy. Samantala, mas naging malapit sina Dr. Madeline at Colin, siya ay buntis, at ang kanilang pagsasama ay tila mas matatag kaysa dati. Ngunit nabasag ang kanilang kaligayahan noong umagang iyon, nang makakita si Dr. Madeline ng liham mula kay Billy. Bagamat ito ay naka-address kay Colin, ang kanyang curiosity ay nakuha sa kanya at binuksan niya ito. Sa loob, natuklasan niya ang isang recording na naglantad sa pagkakanulo ni Colin. Hindi nagtagal pagkatapos tumawag si Billy, ipinaliwanag niya na ang recording ay nanggaling sa abogado ni Costello bago siya mamatay. Isinama na ni Costello si Billy sa kanyang testamento. Mahirap paniwalaan, ngunit sa kabila ng kanilang maikling panahon na magkasama, nakuha ni Billy ang tiwala ni Costello. Ngayon, kung ayaw ni Colin na malantad ang kanyang pagkakanulo, wala siyang pagpipilian kundi ang makipagkita kay Billy sa isang partikular na lokasyon. Nang sa wakas ay magkaharap na sila. Sumabog ang galit ni Billy. Ang pagbubunyag na ang kanyang pangalan ay na-wipe mula sa database ng pulisya ay ang breaking point. Lalong uminit ang paghaharap at nang umabot na sa kumukulo ang mga tensyon, lumitaw ang mga tauhan ni Colin. Dumating sila sa kahilingan ni Billy, ang parehong mga lalaking nakilala niya noong mga araw nila sa Police Academy. Si Billy, galit pa rin ngunit mahinahon, ay humiling sa kanyang dating kaibigan na abisuhan si Sergeant Dignam tungkol sa kanyang napipintong pag-aresto. Nagplano silang magkita sa lobby, ngunit nang bumukas ang mga pinto ng elevator, isang putok ng baril ang umalangaw. Si Billy ay bumagsak, binaril ng isang pulis. Hindi nagtagal ay naging malinaw na may isa pang miyembro ng mafia na palihim na nagpapanggap bilang isang pulis. Kakatwa, hindi kailanman ipinaalam ni Costello kay Colin ang tungkol dito, ngunit sa halip na magpasalamat sa pagligtas. Malamig ang tugon ni Colin sa kanya. Pinagtaksilan niya ang opisyal. Binaril siya ng walang pag-aalinlangan. Hinihimok ng pangangailangang burahin ang bawat bakas ng kanyang mga nakaraang kasalanan. Upang pagtakpan ang mga kaganapan noong nakaraang araw, gumawa si Colin ng isang bagong kwento. Siya at si Billy ay hinahanap ang taksil na responsable sa pagkamatay ni Kapitan Quinnan, nang sila ay mahuli sa nakamamatay na labanan. Ang salaysay ni Colin ay nagpinta sa kanya bilang bayani, at si Billy sa kamatayan ay pinarangalan ng isang espesyal na libing. Habang nagluluksa ang karamihan, hindi napigilan ang panlilinlang ni Colin. Naniwala ang lahat sa kasinungalingan maliban sa isang tao. Alam ni Dr. Madeline, ang kanyang dating kasintahan, ang katotohanan. Makalipas ang ilang araw, pagkatapos ng regular na shopping trip, bumalik si Colin sa kanyang apartment.
Ngunit sa pagbukas niya ng pinto, isang hindi inaasahang tanawin ang sumalubong sa kanya. Si Sergeant Dignam, nakatayo sa kanyang apartment na may hawak na baril. Bago pa makapag-react si Colin, binaril siya ni Dignam. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.